Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media ang di umano'y balitang ang pagring ng bell sa New York Stock Exchange ay isang hudyat ng pagsisimula sa greetings sa buong mundo. At iilang personalidad at negosyante lamang ang nakakagawa ng seremonyang ito. Ngunit nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa New York Stock Exchange para kausapin ang mga pinakamalalaking negosyante sa Amerika, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na kalampangin ang bell ng New York Stock Exchange. Sa isang Twitter post, makikitang hawak-hawak pa ng presidente ang kahoy na maso na ginagamit sa pagring ng New York Stock Exchange bill at nagtrending pa sa buong mundo. At mainit na pinag-uusapan ng pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa New York Stock Exchange. At ang isa sa mga hindi masyadong ibinalita sa mga major news firm ay ang pakikipagkita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng World Bank. Ang tanong ay, ano kaya ang ibig sabihin ng pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank? Ito kaya ang hudyat ng paniningil ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga interes ng gold reserve na nakadeposito sa World Bank? Nabanggit ng isang whistleblower ng dating attorney ng World Bank na si Karen Hughes na may nakatagong mga ginto ang ating Pangulong Marcos sa mga malalaking mga bangko sa buong mundo. At isa na dito ang US, partikular na sa World Bank. At ito rin ang isiniwalat ng dating First Lady Imelda Marcos sa kanyang mga interviews sa loob at labas ng Pilipinas. At matagal nang pinag-interesa ng buong mundo ang paggamit ng gold ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pamamagitan ng pagpapautang ng fiat currency na backup ng mga ginto ng mga Marcos na nasa mahigit trilyones na dolyar ang halaga. Kaya naman, para hindi pag-interesan ng World Bank ang mga ginto ng dating Pangulong Marcos Sr., ay kanyang pinatulog ang kanyang mga kayamanan sa pamamagitan ng pagta-time deposit ng dating Pangulong Marcos sa kanyang mga ginto para sa mga Pilipino sa World Bank ng mahigit na 50 years. At ito ay expire noong taong 2000. Kaya naman tumakbo sa pagkapangulo ang dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos dahil nais niya sanang ipamahagi ang mga kayamanang ito sa taong bayan. Ngunit siya ay nabigo dahil siya ay pinigilan ng mga oligarkiyang kumakalaban sa kanyang pamilya. Ngunit kay buti ng Diyos, dahil ang ating presidente sa kasalukuyan na si President Bongbong Marcos Jr. na ang namumuno at siya rin na magbubukas ng daan sa mga adhikaing naudlot ng kanyang mga magulang para sa taong bayan. At lito-lito lang sa hindi masyadong ibinalita ng media na pangyayari sa ating kasaysayan at tanging SMNI lang ang nag-scoop nito, ang pagdalaw ng Pangulong BBM sa World Bank para pag-usapan ang mga kayamanang nakalaan para sa mga Pilipino. Sa ulat ng SMNI, nakipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos sa World Bank official sa New York. Kuha pa sa litrato ang presensya ng House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Kabilang rin dito ang Special Assistant to the President na si Secretary Antonio Lagdameo, BPI Secretary Alfredo Pascual, Philippine Ambassador to the Philippines si Manuel Romualdez at Department of Finance Secretary Benjamin Jukno. At nandito rin si NIDA Secretary Arsenio Balisican at BSP Governor Felipe Medalla na bumubuo sa economic team ng ating bansa. At ang pinakamahalagang kinausap ni PBBM ay ang pinaka-head ng World Bank na si President David Malpass at hanggang ngayon ay hindi pa naisiwalat ang pinakadetalye ng pinag-uusapan dito. Kabilang din nandito ay si Prime Minister Tony Blair, ang Prime Minister ng pinaka-makapangyarihan na bansa ng Europa, ang United Kingdom. Kung ating mapapansin, ganun na lamang ang mainit na pagtanggap ng mga world leaders sa ating Pangulong BBM. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At ano nga ba ang pakay ni PBBM sa World Bank? Sa mga diehard BBM supporters at diehard Marcos supporters, mukhang alam nyo na at kung ano ang nais naming ipahiwatig
at makikita nating halos pilang-pila ang nais makipag-business transaction sa ating Pangulong Marcos para lang di naman sa kapakanan ng ating bansa. Isa na itong malaking hakbang ng Pangulong BBM na sa wakas matutuldukan na ang pinakaadhikain ng kanyang namayapang ama para sa sambayanang Pilipino. Dahil ang ating leader ay ang pinakarespetadong presidente sa buong mundo. Dahil siya rin ang pinakamayaman sa lahat, hindi lamang sa pananalapi at ginto, kundi dahil sa kanyang gininto ang puso, na tapat na nagmamahal sa kanyang mga kababayang Pilipino. Mga kababayan, tunay nga na ang isang magaling na leader ay hindi makikita sa anyo kung anumang degree ang pinag-aralan nito. Dahil aanhin natin ang leader na mataas ang pinag-aralan kung siya naman ay bumagsak sa ugaling may katapatan sa nagmamahal sa kanyang kapwa. Hindi ba't mas mainam na ang antas ng isang pagiging magaling na leader ay may pusong gininto ang makakapag-alay ng kanyang lakas at buhay sa kanyang nasasakupan? Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ito na ang umpisa ng ating pagbangon at pag-angat. Trust to God lang po, mahal naming PBBM. Ang iyong mga plano ay unti-unting matutupad sa gabay ng ating Panginoon. Ito na ang hinihintay ng lahat, ang pagsisimula ng pag-angat ng ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang ating Presidenteng Marcos, mabuhay tayong lahat. The long wait is over. This is it mga kababayan. Kaya kailangang magkaisa tayong lahat para sa ikauunlad ng ating bayan. Protektahan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa kanya ang susi ng tagumpay nating lahat. God bless us all. God bless the Republic of the Philippines. Mabuhay! Ayan na mga kapatid, sa lahat ng mga oposisyon, sana po imulat na natin ang ating dalawang mata. Sobrang nakakataba ng puso ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Pangulong BBM po. Salamat po Tatay Digong, Pangulong Duterte. Ikaw po ang daan sa lahat ng mga plano ng mahal na Pangulong Marcos Jr. po. Salamat po sa lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino. End quote. Samantala, kaugnay nga sa balitang ito ay nagbigay naman ng reaksyon at komento ang batikang broadcaster na si Mike Abe. Pakinggan at panoorin ang full video. Tulungan natin ang pagkakaisa, daan para sa tagumpay ng bansang ito. Kaya ito na lang working visit ng Pangulo, 24/7 operation, hindi biro yan. Ibang oras, may meeting ng breakfast, may meeting ng lunch, may meeting ng dinner, in between nun, mayroon pang mga meeting, bilateral meeting. Lahat na lang ini-offer ng Pangulo, lahat na lang i-declare niya kung ano ang ating relasyon sa international community. Dahil dyan na yung pagkakataon sa United Nations General Assembly. Tapos na yung United Nations General Assembly, pero yung mga bilateral meeting, napakahirap gawin kung pupunta ka sa bawat bansa. Di ba? Isipin mo, lahat niya kinausap niya, grupo ng Chinese, ng Japanese, American, European Union, or UK, kinausap niya. ASEAN country. Kinausap niya. Di ba? Parang yung working visit talagang matindi. Kaysa sa punta ka ng Europe, punta ka ng Middle East, punta ka ng kung saan sa mga bansa. Para kausapin mo yung mga negosyante at ligawan. Di ba? Ganun pa, ang laking gastos at pagod. Ito hindi. Doon sa before and after ng United Nations, ayun, lahat bilateral meeting na. So, working busy talaga. Isang biyahe, pero kinausap niya ang mundo. Kinausap niya ang maraming head of state, kinausap niya ang maraming negosyante sa buong mundo sa isang lakad niya sa Amerika. So, di ba ang ganda nun? Pero negative pa rin ang dating doon sa iba. My goodness talaga. Nakakalungkot, di ba? Isipin mo kung pupuntahan mo yung lahat ng mga bansa. Katulad yan, nakausap niya si Tony Blair at ang kanyang group, mga negosyante galing sa UK. Isipin mo, doon na sa Amerika, nag-usap na sila. Diba? Kung bumalik dito, tapos nagpunta pa ng UK, nagbalik dito, tapos nagpunta ng Japan, nagbalik dito, para lang babalik ulit ng Amerika para punta kay President Biden doon sa Washington. Di ba ang laking gastos at pagod? Hindi na ginawa ng Pangulo. Nandito na ako, kausapin na natin lahat. Ganon ang diskarte ng Pangulo at ng economic team, economic manager at ng kabineteng nandun sa Estados Unidos. Kaya ipagdasal natin ang kanilang ginagawa at tagumpay. Papauwi na siya. 24, babalik na siya. Hindi ko alam kung yung 24 ay nandito na siya o 24 aalis doon. Basta, itong week na weekend, babalik na siya rito. At ako ang tingin ko, napaka-bunga, napakaraming nagawa at ginawa ang Pangulo doon sa kanyang ilang araw na biyahe from, Sunday.
September 18 hanggang 24. Kinausap niya ang maraming mga business group, ASEAN, American, European. Napakatindi nun. Kumbaga sana isang putok pero marami ang nakinabang, marami ang nakarinig, at marami rin tayong nakuha sa kanila. Yung assurance mula sa mga bansang at presidenteng nakuha, Prime Minister ng Japan kausap kahapon, lalong lumalim ang relasyon. Kaya ito nga, kaninang madaling araw dito sa atin, hapon doon, President Biden. Isipin mo, President Biden, usually ang presidente ng Amerika, pag nakikipag-meeting yan, nandun sa kailang bansa, doon sa kanyang opisina. Doon ka magpunta sa kanyang opisina sa Washington DC. Pero hindi. Sa New York City, nagkaroon ng bilateral meeting. So, gano'ng kahalaga ang tingin ng Amerika kay President Marcos sa Pilipinas? Naintindihan niyang walang oras ang Pangulong Marcos magpunta ng Washington DC sa maraming dahilan. Ang US President, doon nakipag-bilateral meeting sa New York City kung saan malayo doon sa kanyang opisina. Hindi ba positive yun? May kailangan tayo sa Amerika na justify na malalim din ang pangailangan ng Amerika sa Pilipinas. Yun yan. Hindi naman ako nagyayabang, sinasabi ko rito ang totoo. Okay? At yan naman ho talaga nangyari. Kung hindi nila alam, nabubulag-bulagan sila. Kung hindi nila alam ang katotohanan, pilit nilang pinagtatakpan at inululutang nila ang negative. Dahil may mga, ang lakad ay mambole, mang-intriga, mang-chismis. Dahil nga ako sa, inuulit ko, personal at business and political interest lang. Wala nang iba. Yung bang mga bumabati ko sa gobyerno, sa tingin ba ninyo, ay nagmamalasakit yun? Naku, maniwala kayo dyan. Bakit mo babati ko ng gobyerno kung nagmamalasakit? Sasabihin niya, kaya mo binabati ko sa gobyerno para itama? Maraming paraan para itama ang gobyerno kung may pagkakamali, pero hindi batikos. Dapat constructive ang dating, dapat wake up call. Pero yung batikos dito, ganito, hinuhusgahan, ganito, nang intriga. Lukuhin niyo sarili niyo, hindi tayo kahapon lang pinanganak. I know my job. Bubukuhin ko kayo, pero hindi ko kayo papangalanan. Taong bayan ang bahala kung sino yung, alam naman ng taong bayan kung sino yun Sino mga non-government organization, sino mga individual na tao dyan, sino yung mga mapanghusga, mapanlait, makasarili, or merong iba pang agenda sa buhay. Diba? Yun. Tama o mali? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming salamat.